Magandang araw po sa inyo. Gusto ko mag-share sa inyo ng isang values na maaaring makatulong sa marami. Bilang disclaimer, hindi ko po sinasabing itong absolute solution o ito'y final, pero ito po ay personal kong obserbasyon na pwede ko i-suggest na pwede sigurong makatulong sa marami. May nagsabi na ang virus daw ay hindi living things, kaya hindi mo sila pwedeng patayin, pero pwede mo lang silang i-destroy. Ano yun? Parang kotse, hindi mo pwedeng patayin kasi walang buhay, pero pwede mo siyang i-destroy. Okay? Ito po ay komposisyon sa aking research ng tatlong basic component, yung RNA, protein molecule, at nababalutan po siya ng lipid or fats. Parang ganito. Yan, di ba? Dinrawing ko na. Okay, nababalutan. Now, hindi mo nga siya pwedeng patayin kasi wala siyang buhay, pero if you break down yung nakabalot sa kanyang lipid or fats, pwede siyang ma-destroy o masira. Kaya nga, it lasts only for several hours up to sometimes 3 days, 4 days sa ibang mga surfaces. Now, dahil siya ay airborne, pag may humatsing, mga 3 hours sila naka-float sa air. Kaya pag naglalakad ka, nalanghap mo sila, pumasok dito o sa mata, sa bibig, pwede ka ma-infeksyon. Kaya dapat tayo daw lagi nagwe-wear ng mask o di kaya may salamin or goggles. Now, kapag humatsing sila sa isang restaurant at lumanding yung droplets na yon sa lamesa, so kahit walang tao ron, hindi na nangahulugang safe ka. Kasi pag nahawakan mo yon, pwedeng lilipat sa kamay mo. Okay? Pag ito'y lumanding daw sa metal, mga stainless, umabot daw ng isang araw. At kapag ito ay sa mga cardboard or kahoy, umabot daw ng 3 araw. At kapag ito ay sa copper, hindi agad nagtatagal. So it doesn't matter. The point is, they are everywhere in the air, in the surfaces, in the hands, in the skin, in your hair, in everywhere. So, ibig sabihin, wala pa rin problema yon kahit tayo nababalutan. Ang mahalaga, huwag siyang pumasok sa loob mo. Kasi doon siya mag-mutate, ito-duplicate niya yung sarili niya hanggang sa mapuno ka ng virus at sisirain niya yung respiratory system. Okay? Now, in connection dito sa gagawin ko, ina-advise tayo ng marami na maghugas ng sabon, ng tubig na may sabon. May nabasa pa akong article, dahil wala nga siyang gamot, instead na mamahaling gamot, actually, sabon lang sa kusina, pwede siyang mamatay. Bakit? Di ba ang sabon at ang oil or fats or oil or fats, di ba? Nakaka-disintegrate siya, di ba? They attract together, nasisira siya. So, ibig sabihin kaya tayo ina-advise na maglinis. Okay? Papakita ko sa inyo sa demo na yon. Meron ako rito tap water. Ang pH nito ay 7.0 o 7.2 sa tap water. So, kung iinom ka ng bottled water, mga 7 to 8 pH siguro. Pero anyway, for the sake of demo, ito po yung tubig. At ito namang isang gagamitin ko, yung langis, na magre-represent ng fats or lipid. Okay? Lalagay ko yan dito. So makikita po natin na ang oil, ito naman lalagay ko rin ng oil. Okay? Makikita po natin, magkahiwalayan, di ba? So kahit i-shake ko yan, okay, ang tendency niyan maghiwalayan kasi ang oil at ang water walang kakayanang i-break down o i-disintegrate ang oil. Now, what about itong sabon na sasabi ko? Kung ang tubig ay lalagyan ko ng sabon at ito ay inalog ko, makita nyo po, madidisintegrate niya. Bakit nagkaganon? Kasi kumbaga, sa tubig na to, sa cup na to, may 2 molecules. Isang sabon na nag-attract sa oil, okay, at isang water na nag-attract sa water, kaya kaya niyang i-emulsify yan o i-disintegrate. Okay, so ito po ang lesson. Agree tayo na ito kayang wasakin ang oil or fats. Kung ang coronavirus po o ang any virus ay nababalutan po siya ng lipid o fats, ang may kakayanang magtanggal nun, sabon. Kaya dapat maghuhugas daw tayo ng kamay na may sabon na tubig para ma-breakdown mo siya or even to flush them out. To say, play safe. Kung malinis ka, pwede ka nang humawak sa mata mo, etc. Ito problema. Paano kung may virus sa ilong mo, sa bibig mo, sa throat mo, sa mata mo? Pwede ka bang uminom, magmumug ng tubig na may sabon para ma-disintegrate siya? O lumunok niyan? O ilagay sa mata mo para mamatay siya? Wala na. Once they get in,
Yun na yun. Hindi ko alam ano pang susunod doon. Ngayon, papakita ko sa isang tubig, na ang tubig na to, tubig din, pero lang sabon. Kaya lang ang pH niya, 11.5 kumpara dito sa pH net ng tubig na to. So, papakita ko sa inyo, kung kayo lalagyan ko to ng tubig, lalagyan ko rin to ng tubig. Pero hindi ko siya lalagyan ng sabon. Ilalagay ko naman bilang demo, yung the same liquid ng oil na pinakita ko kanina. Kita mo? Kahit lagyan ko pa ng maraming oil yan, at hindi ko pa sinishake, malabo na siya. Pero pag sinye ko po yan, tingnan niyo po, tatlong ganun lang. Mapapansin niyo po rito sa sabon na may tubig, it emulsifies oil, pero mas matindi po ang power ng emulsification nito. Bakit? Kasi ang pH po nito is 11.5. Actually, ang nasa pH po ng matataas, kagaya ng drainage cleaner, bleach o yung mga bleach, ibig sabihin, ang kapangyarihan po nito mas matapang pa sa bleach. Kung ang sabon kayang i-disintegrate ang oil or fats or lipid, mas kaya po ng bleach yon. Ibig sabihin, mas kaya nitong sumira ng mga viruses. Hindi ka nga lang pwede maghugas ng may bleach kasi masisira ang living tissue mo. Hindi mo rin kayang inumin yan. Or masama sa katawan, di ba? Yung bleach. Pero ang maganda po sa tubig na ito, it destroys only germs and bacteria, even viruses, without harming the living tissue. Kaya ang ginagawa ko po, nilagay ko pa yan dito sa isang dropper, para just in case umuwi ako ng bahay. Ngayon, for the sake of demo, who knows, baka may meron dyang invisible, unseen, virus. So papatakan ko lang siya, okay, papasok siya sa mata ko. Papatakan ko rito, papasok sa mata ko. O sa ilong ko, hanggang sa gumapang dun sa, madi-destroy siya. Kumbaga, ito yung ating, ang system natin. Sana nakita nyo, halimbawa, yung ilong mo, ito bibig, ito baba, ito yan, okay? So, dito sa mata natin, meron yung tinatawag na optical mucosa. Dito naman, nasal mucosa, o dito sa bibig. Ibig sabihin, pwede pumasok yan, dito pupunta yan. Kapag pumunta sa bituka mo, no problem. Safe ka. Kaya lang pag pumunta po yan, papunta sa baga, doon ang problema. So, habang dumadami siya rito, dapat i-destroy mo na siya. By what? Either by drinking soap, tubig na may soap, kung kaya mo, kung bleach, mas maganda. Kaya lang hindi natin pwedeng gawin yun. Hanggang kamay lang ang pwede nating linisin. Pero hindi natin kaya linisin to. By the power of Kangen water 11.5, kaya po niya yon. Kaya na pinakita ko sa inyo. For example, sa bibig ko, alam ko ba kung meron. So, ang gagawin ko lang, imumumog ko siya. At kung meron siya rito, ilulunok ko pa. So, ano mangyayari? Mapapahina ko siya. Kung malakas siya, hindi ko man siya totally ma-destroy, but I can damage it or I can damage them kagaya po nito. Nakita mo po hanggang ngayon, emulsified siya. Ito walang dating. So, ibig sabihin, safe po magkaroon ito. Lagay mo sa mata, sa ilong, madi-destroy po sila, mapapahina po sila, may laban. Ngayon, ewan ko kung gaano katotoo ito, pero totoo po napanood ko sa Facebook. Isang Pilipino, nagpapaalam na siya sa kanyang mga kamag-anak at kaibigan. Kasi sabi niya, habang naka-respiratory siya, hirap na sa huminga, sabi niya, nagpapaalam po ko sa mga kapatid, unti-unti po kami pinapatay dito sa ospital. Hindi ko na matanda kung ng ospital siya, kung sa China o somewhere, maybe sa Italy, hindi ko alam. Kasi nung inamoy daw niya, yung pinapainom sa kanya, amoy bleach. Imagine mo, kaya mo bang uminom ng bleach? Mamamatay tayo ron, di ba? Pero sa isip ko lang, alam siguro ng mga dalubhasa, para matunaw yung lipid na nakabalot sa corona, kailangan mo siyang i-destroy ng mga detergent or mga high alkaline, kagaya ng drainage cleaner. Kaya lang damaging talaga yung drainage cleaner. Bara nga sa imburnan, saka sa toilet mo, kaya niya i-flush out eh. Di lalo na sa sistema masama. Kaya lang wala tayong choice. Out of desperation, yun na siguro pinainom. Siguro lang. Ngayon, in connection dito, ito po mas makapangyarihan pa po ito sa bleach. Ibig sabihin, pag ininom mo to, i-destroy niya rin yun. Ang maganda naman dito, doesn't harm the living tissue. Kaya maganda po ito. Ito po ay hindi ko sinasuggest as final personal ko po ito. Hindi po to disclaimer po, hindi po to guarantee na ito pong sagot. In fact, may sinabihan na akong isa na isubmit sa laboratory para pag-aralan nila sa kanilang laboratory kung effective nga to destroy, to dismantle, disintegrate the coronavirus.
Anyway, bilang support itong pong foundation ng American Anti-Cancer Institute, 4 na edition na po yan, pangatlo lang itong sa akin. Ang sinabi sa librong ito, however, it has become evident that the super high pH of 11.5 water appears to be doing something stunning things for some very sick people. O imagine mo, very sick ka na infected ka So it could do something. Bagamat ito tungkol sa iba-ibang sakit to, mga chronic disease like cancer. At ang sabi pa niya rito, I won't tell you to drink it either. Kasi ang company po, hindi po niya sinasabing bumili tayo o uminom tayo nito. But sabi niya, but I would have and I have. And I personally know someone, 70s na, ang mga taong yon, personally niya alam na, who drank over a gallon a day with a high alkaline water. So, niya ina-advise na inumin, pero marami siyang alam na uminom nito at walang problema, including me po. For more than 2 years, iniinom ko po yan dahil sa meron mga health issues. So, gusto ko pong pakishare natin yung values na to. And I hope na kapag impart ako sa inyo, uulitin ko po, hindi po to sinasabi kong eto, hindi ako nag-prescribe, hindi ako nag-advise. Ito po ay para sa mga Kangen users at sa inyo na nakakaintindi ng power ng water na to. And because doesn't harm, so why not drink 11.5 daily basis? Nasa ganun to cleanse your system. Magandang umaga po sa inyo lahat. Panoorin nyo na po ito dahil tatanggalin ko rin ito ng mabilis kasi sensitive po ito Ayoko pong So magandang umaga po sa inyo lahat. Bye-bye.